Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Javier Santos, isang 45 taong gulang na Sirojano na nakasama ng libu-libong matatanda sa Pilipinas sa loob ng ilang dekada. Ngayon, buong puso akong magbibigay ng babala, mangyaring itigil na ang pagkain ng 5 uri ng gulay na ito. Ang mga ito ay tahimik na kumukuha ng mahalagang liwanag mula sa inyong mga mata. Nasaksihan ko na ang maraming pasyente na ilang buwan pa lang ang nakakaraan ay nakakabasa pa ng dyaryo at nakikita ng malinaw ang mukha ng kanilang mga apo, ngunit ngayon ay malabo na lamang ang kanilang nakikita, hindi na nila makilala kung kailan umaga o kailan gabi. May mga tao na walang malubhang sakit, ngunit ang kanilang mga mata ay lumalabo pa rin, sumasakit, nagiging tuyo at sensitibo sa sikat ng araw. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang sanhi nito ay hindi dahil sa edad o komplikadong sakit, kundi sa mismong mga gulay na akala ninyo ay malusog na kinakain ninyo araw-araw. Isipin ninyo, kung hindi naman kayo madalas gumagamit ng telepono, hindi naman kayo matagal nagbabasa at walang sakit sa mata, bakit pa rin masakit ang inyong mga mata, nanlalabo, lumuluha ng walang dahilan at hindi makakita ng malinaw sa mukha ng inyong mga mahal sa buhay? Maaaring hindi ito ordinaryong pagtanda, kundi ang pagdami ng lason mula sa mga gulay na akala ninyo ay malusog, ngunit tahimik na sumisira sa inyong retina at optic nerve system. Gayunpaman, hindi pa huli ang lahat. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 5 uri ng gulay na dapat ninyong itigil sa pagkain simula ngayon kung gusto ninyong panatilihing malinaw ang inyong paningin upang patuloy ninyong makita ang mukha ng inyong mga anak at apo, masilayan ang kanilang mga ngiti tuwing umaga, at ang banayad na sikat ng araw tuwing dapit hapon. Ang pagpapanatili ng liwanag sa inyong mga mata ay ang pagpapanatili ng isang buong mundo na nararapat ninyong tamasahin hanggang sa huling sandali ng inyong buhay. Inaasahan kong papanoorin ninyo ang buong video dahil ang huling 2 uri ng gulay ang siyang gintong susi. Maraming matatanda ang hindi sinasadyang umaabuso sa mga ito nang hindi nalalaman. Ang paningin ay isang mahalagang regalo at sa pamamagitan lamang ng ilang maliliit na pagbabago, mapapanatili ninyo ang inyong mga mata na malinaw at malusog ng mas maraming taon kaysa sa inyong tunay na edad. Kung pinapanood ninyo ang video na ito mula sa isang tahimik na probinsya sa Pilipinas, isang pamilyar na kanto sa syudad o mula sa malayo, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Ito ang paraan para tayo ay magkonekta, magbahagi ng magagandang kaalaman, at bumuo ng isang komunidad na malusog at aktibo mula sa maliliit na bagay. 5 gulay na dapat iwasan upang protektahan ang iyong paningin. 1. Ang upo, kalabasa, overnight, reheated, ang tahimik na mananakop ng iyong paningin. Minamahal kong mga kababayan, ang upo, squash o kalabasa ay isang karaniwang gulay sa Pilipinas, lalo na sa mga paboritong lutuin tulad ng sinigang o pinakbet. Kilala ito sa pagiging masustansya at pampalamig, lalo na sa mainit na panahon. Gayunpaman, kakaunti ang nakakaalam na ang pag-iwan ng lutong upo o kalabasa ng magdamag at pagkatapos ay muling pag-init nito ay maaaring tahimik na makapinsala sa inyong mga mata. Naalala ko ang isang pasyente, isang ginang na 25 taong gulang mula sa Pampanga. Hindi siya mahilig gumamit ng telepono o magbasa ng dyaryo, ngunit dumadaing siya na madalas lumalabo ang kanyang paningin at parang may manipis na ulap ang nakaharang sa kanyang mga mata. Ang tanging bagay na binigyang diin niya ay mahilig siyang kumain ng gulay, lalo na ang nilagang upo, at madalas niyang iniiwan ang sabaw ng magdamag upang initin kinabukasan. Ito mismo ang unang dahilan. Ang upo at kalabasa, tulad ng maraming gulay, ay naglalaman ng nitrate. Ito ay kapaki-pakinabang kapag sariwa ang gulay. Ngunit pagkatapos ng isang gabi, ang nitrate ay nagiging nitrite, isang sangkap na nakakapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa mata. Ang nitrite na ito ay maaaring makapinsala sa retina, magpataas ng panganib ng macular degeneration, paglabo ng bahagi ng mata na responsable sa matalas na paningin, magdulot ng paglabo ng mata o maging sanhi ng pagkabulag kung ito ay naipon sa mahabang panahon. Pangalawa, ang nitrite ay hindi lamang nakakaapekto sa paningin, kundi nagpapababa rin ng kakayahan ng dugo na magdala ng oxygen. Maaari kayong makaranas ng mga sintomas tulad ng pagkahilo, pagbaba ng presyon ng dugo, pagkapagod at hirap sa pagtulog, mga sintomas na madalas ipinagkakamali bilang bahagi ng pagtanda. Ngunit sa katunayan ay maaaring nagmumula sa mismong gulay na iniwan ninyo noong nakaraang gabi. Pangatlo, bagamat ang upo at kalabasa ay mayaman sa iron,
calcium at bitamina A. Ang mga ito ay epektibo lamang kung kakainin agad pagkatapos maluto. Ang pag-iwan nito ng magdamag at pag-init muli ay hindi lamang nagpapawala ng sustansya, kundi nagpapataas din ng antas ng mga nakakapinsalang lason tulad ng nitrite, lalo na kung hindi tama ang pagkaimbak. Mahalaga, ang pagtitipid ay isang mabuting katangian, ngunit ang maling pagtitipid ay maaaring makapinsala sa kalusugan. Unahin ang sariwang gulay na niluto sa araw na iyon, lalo na sa upo o kalabasa. Kung dati ay iniiwan ninyo ang mga gulay na ito ng magdamag, mangyaring itigil ito simula ngayon. Ang inyong mga mata, ang bintana ng inyong kaluluwa, ay karapat-dapat protektahan sa pamamagitan ng simple at napapanahong mga pagkilos. 2. Hilaw na kangkong, ang silip sa panganib ng pamilyar na pagkain. Minamahal kong mga kababayan, ang hilaw na kangkong, water spinach, ay isang popular na gulay sa Pilipinas na matatagpuan sa mga hapagkainan mula syudad hanggang probinsya. Lalo na sa mga matatanda, ito ay isang paboritong pagkain dahil sa pagiging malutong, sariwa at madaling kainin, lalo na kapag kinakain kasama ng kinilaw na isda o bilang ensalada. Ngunit sa pananaw ng geriatric medicine, ito ay isang pagkain na may maraming nakatagong panganib na hindi dapat balewalain ng mga matatanda. Ang hilaw na kangkong ay maaaring magdala ng mga itlog ng sarsang atay liver flukes. Ito ay uri ng parasite na nabubuhay sa maraming sariwang tubig. Kung hindi ito nahugasan ng maigi, ang mga ito ay maaaring pumasok sa atay, maliliit na ugat, at maging sa mga daluyan ng dugo sa mata na nagdudulot ng pamamaga at pagbaba ng sirkulasyon ng dugo. Sa mga matatanda, ang mga capillary pinakamaliliit na ugat ay manipis at mahina na, kaya kahit maliit na sagabal ay maaaring magpababa ng paningin, magdulot ng pagkirot sa mata, bahagyang pamumula, at pagod kapag nalantad sa hangin o sikat ng araw. Marami na akong nakilalang pasyente na mahigit 60 taong gulang na lumapit sa akin na may malabong mata, lumuluha ng walang dahilan at may pakiramdam na parang may buhangin sa mata. Wala sa kanila ang madalas gumagamit ng telepono o nagbabasa ng libro, ngunit lahat sila ay may isang bagay na pareho. Madalas silang kumain ng hilaw na kangkong dahil iniisip nilang ito ay malusog at pampalamig sa tiyan. Nakalulungkot, ang akala nilang inosenteng pagkain ang naging sanhi ng tahimik na pinsala sa kanilang retina sa paglipas ng panahon. Bukod pa rito, ang hilaw na kangkong, kung hindi garantisadong malinis, ay maaari ring magdulot ng pananakit ng tiyan, pagtatae at digestive disorders, lalo na sa mga may mahinang tiyan. Sa isang digestive system na humina na sa paglipas ng edad, ang kahihinatnan ay hindi lamang ilang pananakit ng tiyan, kundi maaaring matagalang pagkapagod, hirap sa pag-absorb ng sustansya na nakakaapekto sa pangkalahatang kalusugan. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring magkomento ng 2 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan para malaman kung patuloy kayong interesado at kasama ako sa paglalakbay na ito tungo sa malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. 3. Basang-basa o bulok na petsay. Mukhang sariwa, ngunit may laso na sumisira sa paningin. Minamahal kong mga kababayan, ang petsay Chinese cabbage ay matagal nang itinuturing na gulay na nakakatulong sa paglilinis ng atay at pampalamig ng dugo, na madalas makikita sa mga lutuin tulad ng nilagang baka o simpleng nilaga. Gayunpaman, may isang katotohanan na kakaunti ang nagbibigay pansin. Kapag ang petsay ay nalanta, nag-iba ang kulay o may bahagyang maasim na amoy. Hindi na ito malusog na pagkain kundi parang isang tahimik na lason sa optic nerve system. Ang dahilan ay kapag ang gulay ay nasira, lalo na sa mainit at mahalumigmig na kondisyon o kapag nakabalot ng mahigpit sa plastic bag. Ang iba't ibang uri ng bakterya at amag ay mabilis na dumarami at gumagawa ng lason. Ang mga lason na ito ay umaatake sa maliliit na daluyan ng dugo, lalo na sa mga daluyan ng dugo na nagbibigay sustansya sa retina na nagpapataas ng panganib ng macular degeneration, paglabo ng mata, pagbaba ng paningin, at maaaring magdulot ng optic nerve disorder kung madalas itong ginagamit. Ang nakakalungkot ay ang mga sintomas na ito ay madalas na ipinagkakamali bilang natural na senyales ng pagtanda tulad ng pagkapagod ng mata, pagkahilo at bahagyang pananakit ng ulo, kaya madali itong balewalain. Naalala ko ang paggamot sa isang ginang, si Aling Nena. 72 taong gulang sa Quezon City. Madalas siyang nakakaranas ng pananakit ng mata
minsan ay nakakakita ng kakaibang kislap ng ilaw, lalo na kapag biglang nagbabago ang ilaw. Pagkatapos kong tanungin ng maigi ang kanyang nakasanayang pagkain, nalaman kong madalas siyang gumagamit ng petsay sa kanyang nilaga o sinigang at hindi rin mabilang ang beses na gumamit siya ng petsay na medyo malambot na nabili niya sa palengke. Nang ipaliwanag ko ang tungkol sa bakterya at lason na nabubuo mula sa sirang gulay, nagulat siya. Akala ko malusog ang pagkain ng gulay, hindi ko akalain na ang maling pagkain ay makakapinsala sa aking mga mata. Ang gulay ay nagiging kapaki-pakinabang lamang kapag ito ay sariwa, buhay at malinis. Sa mga matatanda, humihina na ang paningin. Mas mahirap na rin nilang makilala ang mabuti at sirang gulay. Kaya, mangyaring ugaliin ang paggamit lamang ng sariwang petsay na binili sa araw na iyon. Dapat malutong pa ang tangkay, pantay ang kulay berde, walang kakaibang amoy o tubig na tumutulo mula sa tangkay. Huwag na huwag magtipid ng ilang tangkay ng gulay kapalit ng panganib na makapinsala sa inyong paningin sa mahabang panahon. 4. Inasinang labanos. Ang tahimik na kalaban na nagdudulot ng pagkabulag at stroke. Minamahal kong mga kababayan, ang inasinang labanos, isang simpleng pagkain na tila inosente, ay nagtatago ng maraming panganib sa kalusugan, lalo na sa mga matatanda kung madalas itong kinakain. Ang pagkaing ito ay maaaring magpababa ng paningin, magpalabo ng mata kapag nalantad sa sikat ng araw, at mas mapanganib pa, magpataas ng panganib ng stroke dahil sa epekto nito sa mga daluyan ng dugo sa utak at mata. Kapag ang sariwang labanos ay inasnan at inimbak ng matagal, ang dami ng sodium at nitrite na nabubuo mula sa hindi kontroladong proseso ng pagbuburo ay naiipon. Ang sodium ay nagdudulot ng mataas na presyon ng dugo, habang ang nitrite ay nakakapinsala sa dingding ng daluyan ng dugo na humahantong sa pagdurugo sa likod ng mata at pagbaba ng paningin nang walang anumang senyales. Ang mga epekto na ito ay tahimik na sumisira sa mga kapilary na nagbibigay sustansya sa mata at nagpapataas ng intraocular pressure na nagdudulot ng macular degeneration, isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkabulag sa mga matatanda. Naalala ko ang paggamot kay Mang Tonyo, 82 taong gulang mula sa Batangas. Naospital siya dahil sa paglabo ng mata, pagkahilo at mabagal na tibok ng puso. Sa panahon ng kanyang pagkain sa ospital, sinabi niya na sanay siyang kumain ng kanin na may kaunting inasinang labanos para madaling lunukin at kinakain niya ito sa loob ng 1 taon kapalit ng gulay. Nang suriin, mayroon ng senyales ng pinsala sa likod ng kanyang mata. Humina na rin ang kanyang puso. Lahat ay mula lamang sa isang pagkain na akala niya ay inosente. Ang nakasanayang pagkain ng maalat, mabilis, at inasinang pagkain ay madalas na inuulit ng maraming matatanda. Ngunit ang inasin ng labanos ay isang uri ng pagkain na tahimik na nagdudulot ng pamamaga ng mga kapilary na nakakasagabal sa sirkulasyon ng dugo sa mata at utak. Maraming tao ang nag-iisip na ang paglabo ng mata at pagkahilo ay dahil lamang sa edad, ngunit sa katunayan, ang mga daluyan ng dugo ay unti-unting nasisira araw-araw dahil sa asin na ito. 50. Talbos ng kamote, pampalamig, ngunit maaaring magdulot ng paglabo ng mata. Minamahal kong mga kababayan, may isang bagay na lagi kong binibigyang diin sa mga health consultations. Hindi lahat ng pagkain na pampalamig, madaling tunawin o pampurga ay kapaki-pakinabang sa mata at angkop para sa mga matatanda. Ang talbos ng kamote, sweet potato, leaves ay isang napakalinaw na halimbawa. Ito ay isang karaniwang gulay sa mga hapagkainan sa Pilipinas, lalo na tuwing tag-init. Ang talbos ng kamote ay may pampalamig na katangian at mayaman sa mucilage na madalas niluluto kasama ng hipon, alimasag o upo. Gayunpaman, kung ito ay kinakain ng labis, niluluto ng masyadong matagal o iniiwan ng magdamag at pagkatapos ay ininit muli, ang gulay na ito ay maaaring tahimik na makapinsala sa inyong paningin nang hindi ninyo nalalaman. Naalala ko ang isang beses na nagbahagi ako sa isang health seminar sa Pasig at nang tanungin ko kung sino ang kumakain ng talbos ng kamote nang higit sa 3 beses sa isang linggo, halos kalahati ng mga matatanda ang nagtaas ng kamay. Maraming pumili ng talbos ng kamote dahil madali itong kainin, madaling lutuin, at pampalamig sa tiyan. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang talbos ng kamote ay naglalaman ng oxalate. Ito ay isang sangkap na kung maipon sa mahabang panahon ay maaaring pagsamahin sa calcium upang bumuo ng mga hindi matutunaw na kristal
na nakakasagabal sa pagsipsip ng mga micronutrients na kinakailangan para sa mata tulad ng calcium, zinc at vitamin A. Kapag kulang sa mga sustansyang ito, ang mga mata ay nagiging tuyo, malabo, lumuluha ng walang dahilan o nanlalabo kapag nalantad sa sikat ng araw. Lalo na kung ang nilagang talbos ng kamote ay niluto ng masyadong matagal o iniiwan ng magdamag, ang natural na vitamin A ay madaling masira na nagpapababa ng malaki sa nutritional value nito. Ang bawat pagkain para sa mga matatanda ay isang pagkakataon upang muling bigyan ng sustansya ang katawan. Kung napalampas ninyo ang pagkakataong iyon ng maraming beses, ang resulta ay makikita sa inyong mga mata, pagtulog at maging sa inyong memorya. Naalala ko ang isang beses na ginamot ko si Aling Rosa na 20 taong gulang sa Makati na madalas na nahihilo ang mata at kailangan ng pang-araw-araw na patak ng mata. Nang suriin ko ng maigi, nalaman kong kumakain siya ng talbos ng kamote 3 o 4 na beses sa isang linggo at madalas na iniiwan ang nilaga ng lumamig bago initin muli. Pagkatapos ng konsultasyon, binawasan niya ang dalas ng pagkain at binago ang kanyang menu ng gulay. Pagkalipas lamang ng 2 buwan, bumuti ang kanyang paningin, nabawasan ang pagod ng mata at mas mahimbing ang kanyang tulog. Kaya sa halip na ganap na itigil ang talbos ng kamote, dapat ninyo lamang itong kainin ng 1 o 2 beses sa isang linggo. Huwag lutuin ng masyadong matagal o iwanan ng magdamag. Pagandahin ang inyong menu ng iba't ibang gulay tulad ng spinach, pechay, carrots at kalabasa. Ang mga ito ay madaling tunawin at mayaman sa nutrients na nagpoprotekta sa mata. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring magkomento ng 6 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan para malaman kung patuloy kayong interesado at kasama ako sa paglalakbay na ito tungo sa malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Ano ngayon ang dapat na kainin? Minamahal kong mga kababayan, may mga bagay na matagal na nating inaakala na tama, ngunit sa katunayan ay tahimik na sumisira sa ating kalusugan araw-araw. Isang lutong gulay na iniwan ng magdamag, isang plato ng hilaw na gulay na akala mo ay malusog, ilang hiwa ng inasinang labanos para sa masarap na pagkain, lahat ng ito ay maaaring maging mga nakatagong kalaban na unti-unting nagpapahina sa liwanag sa inyong mga mata nang hindi nalalaman. At kadalasan, kapag malabo na ang mata at nangangatal na ang paglalakad, saka pa lamang tayo magugulat at magtatanong, bakit? Hindi ko isinasaad ang mga bagay na ito para takutin kayo o para maging labis na maingat sa pagkain. Nais ko lamang na pagkatapos ninyong maunawaan, ang bawat isa ay makakagawa ng mas matalinong pagpili sa kanilang pang-araw-araw na pagkain upang maprotektahan ang pinakamahalaga, malinaw na mga mata, matalas na isip at isang matandang buhay na puno ng kapayapaan. Kaya, ano ang talagang mabuti? Mayroon bang mga gulay na hindi lamang nakakatulong sa paningin kundi pati na rin sa puso at memorya? Ang sagot ay napakalapit. Hindi ito mga mamahaling suplement o bihirang pagkain, kundi ang mga karaniwang gulay na madaling bilhin, madaling lutuin, na minsan ay tahimik lamang na nakahiga sa basket ng gulay sa palengke na hindi natin gaanong napapansin. Mula sa praktikal na karanasan, sa daan-daang pasyente na matatanda, napansin ko na ang mga nagpapanatili ng malinaw na paningin, matatag na paglalakad, at matalas na isip hanggang sa edad na 80, 90 ay may iisang sikreto. Simpleng pagkain ngunit tamang pagpili. Pinipili nila ang mga gulay na mayaman sa lutein, beta-carotene, vitamin K, antioxidants, at natural anti-inflammatory agents na nakakatulong sa pagprotekta sa retina, nagpapataas ng sirkulasyon ng dugo at nagpapababa ng neurodegeneration. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang 4 na uri ng gulay na dapat ay madalas nakasama sa inyong pagkain. Hindi kailangan mahal, hindi kailangan imported, ngunit maaari silang maging gintong yaman na nagpapalusog sa mata, nagpoprotekta sa puso at nagpapatalas ng isip. Kung alam ninyo kung paano gamitin ng tama, subukan ninyong isipin. Maaari bang ang gulay na dati ninyong minamaliit ay siyang dapat ninyong pinakikinabangan sa yugto na ito ng inyong buhay? Samahan ninyo ako sa susunod na bahagi upang tuklasin ang 4 na gulay na dapat kainin araw-araw upang hindi lamang mapanatili ang malinaw na paningin, kundi upang mabuhay ng malusog at masaya habang buhay. 4 na gulay na dapat kainin araw-araw para sa malinaw na paningin at matatag na kalusugan. Manya, karot, ang pagkain. Para sa malinaw na mata, malusog na puso at matalas na memorya. Minamahal kong mga kababayan,
Ang karot ay isa sa mga karaniwang gulay, ngunit nagtatago ng kakaibang kapangyarihan para sa kalusugan ng mga nasa edad na at matatanda. Ang karot ay hindi lamang nakakatulong sa paningin, kundi nagpapalakas din ng memorya at sumusuporta sa kalusugan ng puso, tatlong mahalagang pundasyon para sa isang malusog na pagtanda. Una, ang karot ay napakayaman sa beta-carotene, isang precursor ng vitamin A. Kapag nasa katawan, ang beta-carotene ay nagiging vitamin A na nakakatulong sa pagprotekta sa retina, nagpapabuti ng kakayahang makakita sa mahinang liwanag at nagpapababa ng panganib ng macular degeneration at katarata. Ito ay lalong mahalaga sa mga matatanda kung saan nagsisimula nang humina ang paningin at mas madaling masira ang mata. Pangalawa, ang mga antioxidant sa karot tulad ng lutein at zeaxanthin ay may kakayahang pabagalin ang pagtanda ng mga nerve cells, sumusuporta sa memorya, nagpapanatiling alerto at nagpapababa ng pagkalimot. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang diet na mayaman sa beta-carotene ay maaaring pabagalin ang paghina ng kognitibo sa mga matatanda. Pangatlo, ang karot ay mabuti rin para sa puso dahil sa kakayahan nitong magpababa ng masamang kolesterol at magpataas ng sirkulasyon ng dugo. Para sa mga nagkokontrol ng presyon ng dugo o nagpipigil ng stroke, ang karot ay isang dapat na pagpipilian sa pang-araw-araw na pagkain. Ang karot ay maraming paraan ng paggamit. Maaari ninyo itong kainin ng hilaw sa pamamagitan ng paghiwa ng manipis at paghalo sa salad o pagpiga ng sariwang juice tuwing umaga. Kapag niluluto, ang karot ay maaaring igisa kasama ng manok o lutuin sa sabaw kasama ng kaunting luya para sa masarap at madaling tunawin na pagkain. Kung hindi kayo mahilig kumain ng maraming hilaw na gulay, ang paggamit lamang ng isang karot araw-araw sa iba't ibang paraan ay maaaring makatulong ng malaki sa kalusugan ng mata at puso. 2. Pulang sili. Ang regalo ng apoy. Para sa malinaw na mata, malusog na puso, at matalas na isip. Minamahal kong mga kababayan, ang pulang sili, bell pepper, isang gulay na akala mo ay pampaganda lamang ng pagkain, ay isang mahalagang nutritional treasure para sa mga matatanda, lalo na para sa mga mata, puso at utak. Ang pulang sili ay naglalaman ng 3 beses na mas maraming vitamin C kaysa sa orange, kasama ang beta-carotene, isang precursor ng vitamin A. Ang dalawang sustansyang ito ay nagpoprotekta sa retina, nagpapatibay sa dingding ng daluyan ng dugo sa mata, at nagpapababa ng panganib ng macular degeneration at pagdurugo sa likod ng mata, mga kondisyon na madalas makita sa mga matatanda na may mataas na presyon ng dugo o diabetes. Una, ang vitamin C sa pulang sili ay nagpapatibay sa dingding ng daluyan ng dugo, nagpapababa ng pagkasira ng capillary, paglabo ng mata, at pananakit ng ulo dahil sa mahinang sirkulasyon. Maraming matatanda ang nag-iisip na ang paglabo ng mata ay dahil sa pagtanda, ngunit sa katunayan minsan ay dahil lamang sa kakulangan ng mga sustansyang ito sa mahabang panahon. Pangalawa, ang flavonoids sa pulang sili ay nakakatulong din sa paglilinis ng mga daluyan ng dugo, nagpapataas ng sirkulasyon ng dugo, nagpapababa ng plaka, at sa gayon ay nagpapababa ng panganib ng stroke, nagpapanatiling malusog ang puso, at nagpapanatiling malinaw at matalas ang isip. Pangatlo, ang malakas na antioxidants sa pulang sili ay may kakayahang pabagalin ang pagtanda ng mga brain cells, sumusuporta sa memorya at nagpapabuti ng konsentrasyon na napakaangkop para sa mga 60 taong gulang pataas. Ang pulang sili ay malutong, matamis at hindi maanghang. Maaari ninyo itong igisa ng mabilis sa olive oil o ihawin ng bahagya at ihalo sa salad kasama ng pipino, kamatis at lemon. Kung gusto ninyo ng juice, maaari ninyong pagsamahin ang pulang sili sa karot, celery at mansanas. Ito ay hindi lamang nakakapagpaliwanag ng mata, kundi sumusuporta din sa kalusugan ng puso at nagpapalamig sa atay. 3. Kale ang kakampi, para sa malinaw na mata at matalas na memorya sa pagtanda. Minamahal kong mga kababayan, kung may isang uri ng gulay na itinuturing ng mga eksperto sa Pilipinas at sa buong mundo bilang gintong pagkain para sa mga taong higit sa 60 taong gulang, ito ang kale. Ang gulay na ito ay kasalukuyan ng matatagpuan sa mga supermarket at lokal na palengke sa Pilipinas, ngunit marami pang matatanda ang hindi pa gaanong nakakapansin dito. Ang nagpapakaspesyal sa kale ay ang taglay nitong malaking dami ng lutein at zeaxanthin, dalawang antioxidant na nagpoprotekta sa retina, nagpapabagal sa proseso ng macular degeneration at katarata.
Ito ang mga pangunahing sanhi ng pagod ng mata, paglabo ng paningin, at paghina ng paningin sa mga matatanda. Una, ang lutein at zeaxanthin ay nakakatulong sa pagsala ng blue light at UV rays, ang mga sanhi ng pinsala sa retina. Dahil dito, mas malinaw ang inyong paningin, mas kaunti ang paglabo kapag nalantad sa sikat ng araw at mas madaling magbasa o manood ng TV. Pangalawa, ang kale ay mayaman sa vitamin K, C, at flavonoids na nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga, pagpapataas ng sirkulasyon ng dugo sa utak, at pagpapabagal ng neurodegeneration. Ipinapakita ng maraming pag-aaral na ang mga taong regular na kumakain ng kale ay may mas mahusay na memorya, matatag na presyon ng dugo at mas malinaw na isip. Pangatlo, ang fiber sa kale ay sumusuporta sa panunaw, nagpapababa ng kolesterol at nagkokontrol ng asukal sa dugo, mga mahahalagang salik na nakakatulong sa pagprotekta sa mga daluyan ng dugo at pag-iwas sa stroke sa mga matatanda. Ang kale ay napakakomportable gamitin. Maaari ninyong igisa ang kale na may bawang at olive oil o lutuin ng bahagya at lagyan ng kaunting light soy sauce. Kung gusto ninyong kumain ng hilaw, maaari ninyo itong i-blend sa smoothie kasama ng saging, mansanas at chia seeds. Madaling inumin, mabuti para sa mata at memorya. 4. Hinog na kamatis, ang natural na salamin ng pagtanda. Minamahal kong mga kababayan, ang hinog na kamatis, isang bagay na akala mo ay pampalamuti lamang, ay sa katunayan ang biological na salamin na nakakatulong sa mga matatanda na mapanatili ang kanilang paningin, protektahan ang kanilang memorya at ang kanilang puso. Ang pinakamahalagang sangkap sa kamatis ay ang lycopene, isang malakas na antioxidant na may kakayahang pabagalin ng macular degeneration at katarata, dalawang sanhi ng paglabo ng mata, paglabo ng paningin, at madaling pagkawala ng paningin sa pagtanda. Ang lycopene ay naglilinis din ng mga daluyan ng dugo, nagpapataas ng sirkulasyon sa utak, sumusuporta sa memorya, at nagpapababa ng panganib ng mataas na presyon ng dugo at stroke. Una, ang lycopene ay nag-aalis ng mga free radicals, ang mga tahimik na kalaban na sumisira sa retina at mga nerve cells. Dahil dito, mas nagiging malinaw ang mga mata at unti-unting bumubuti ang memorya. Pangalawa, ang kamatis ay naglalaman ng potassium at vitamin C na nakakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo at pagsuporta sa sirkulasyon. Para sa mga madalas na nahihilo, lumalabo ang mata o hirap sa pagtulog, ang isang baso ng kamatis juice araw-araw ay isang kapaki-pakinabang na pagpipilian. Ang hinog na kamatis ay pinakamainam kainin ng hilaw. Maaari itong hatiin sa dalawa, lagyan ng kaunting inihaw na asin, kainin kasama ng almusal o i-juice kasama ng celery, pinya at lemon. Kung lutuin, igisa lamang ng bahagya upang mapanatili ang pinakamataas na dami ng lycopene. Iwasan ang sobrang pagluto na magpapawala ng epekto nito sa pagprotekta sa retina. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, nais kong imbitahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa comment section. Ito ang paraan para malaman kung nakakuha kayo ng mahahalagang kaalaman at nakita ninyong kapaki-pakinabang ito. 4 na mapanganib na pagkakamali sa paghahanda ng gulay. Ikaw ay tunay na karapat-dapat purihin sa pakikinig hanggang dito dahil ang aktibong pag-aaral tungkol sa nutrisyon ay hindi lamang pag-aalaga sa katawan kundi isang pagkilos din upang mapanatili ang liwanag at katalinuhan sa buong yugto ng buhay. May mga taong mahaba ang buhay ngunit nakakaranas ng paglabo ng mata, mahinang puso at unti-unting humihinang memorya sa paglipas ng panahon. Sa kabilang banda, may mga taong higit sa 10 taong gulang ngunit matalas pa rin ang isip at matatag. Ang nakakagawa ng pagkakaiba ay ang paraan ng pagluluto araw-araw mula sa isang karot na mayaman sa beta-carotene, isang hinog na kamatis na puno ng lycopene, hanggang sa ilang dahon ng kale o piraso ng pulang sili. Kung inihanda ng tama, ang mga ito ay maaaring maging natural na gamot na nakakatulong sa pagpigil sa pagkabulag, stroke at paghina ng memorya. Ngunit nakalulungkot, maraming matatanda ang pumipili ng mabuting gulay, ngunit nakakagawa ng mga maling nakasanayan sa paghahanda na nagiging sanhi upang maging walang kabuluhan ang kanilang pagsisikap na kumain ng malusog. Marami ang nagpapakahirap pumili ng malinis na gulay o organic na gulay, ngunit dahil lamang sa pagdagdag ng isang kutsarang asin sa maling oras o sobrang pagluto o maling paraan ng cold pressing, ang nutritional benefits ay hindi lamang nawawala, kundi nagkakaroon pa ng negatibong epekto.
Ang gulay na akala mo ay malusog ay nagiging pabigat sa atay, nakakapinsala sa mga daluyan ng dugo sa mata, na nagdudulot ng paglabo ng paningin, pagluha, pagkapagod ng isip, at hirap sa pagtulog. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 4 na karaniwang pagkakamali sa paghahanda ng gulay na kung hindi mapansin ng mabilis, ang mga ito ay tahimik na makakakuha ng katalinuhan, liwanag, at sigla sa pagtanda. Makinig ng mabuti upang malaman kung inuulit ninyo ang isa sa mga mapanganib na bagay na ito. Pagkakamali. 1. Paglalaga ng gulay at pagtapon ng pinaglagaan, pagkawala ng mahalagang sustansya para sa mata at memorya. Maraming matatanda, pagkatapos maglaga ng gulay, ay may nakasanayang itapon ang pinaglagaan, iniisip na sa ganoong paraan ay magiging malinis at mas madaling kainin. Gayunpaman, ang nakasanayang ito na akala mo ay inosente, ay sa katunayan ang tahimik na sanhi ng paghina ng paningin, memorya at maging ng mga daluyan ng dugo sa paglipas ng panahon. Kapag nilalaga ang mga gulay tulad ng spinach, pechay, talbos ng kamote o karot, ang mga vitamin na natutunaw sa tubig tulad ng A, C, B1, B6 ay hahalo sa pinaglagaan. Ang mga ito ay mga sustansya na partikular na mahalaga para sa mga matatanda. Ang vitamin A ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na retina at paglaban sa tuyong mata. Samantala, ang vitamin C ay nagpapataas ng lakas ng dingding ng daluyan ng dugo na pumipigil sa pagdurugo sa likod ng mata. Ang pagtapon ng tubig ay nangangahulugang pagtatapon din ng pinakapurong nutrisyon ng pagkain. Samantala, ang mga mata at nervous system ay kailangan ng sustansya araw-araw. Hindi lamang nakakaapekto sa paningin, ang pagkawala ng vitamin C at B group ay nagpapababa rin ng resistensya, nagpapataas ng panganib ng mataas na presyon ng dugo, pagkahilo at paghina ng memorya. Maraming tao ang kumakain ng gulay ng regular, ngunit malabo pa rin ang mata at mabagal ang isip. Ang dahilan ay dahil kulang ang katawan sa mga micronutrients na naihugas sa itinapon na pinaglagaan. Sa halip na itapon, dapat ninyong gamitin ang pinaglagaan ng gulay bilang suplemento sa nutrisyon. Gamitin ito bilang sabaw sa kanin, lutuin sa light soup, o inumin ng mainit pagkatapos kumain. Ang bawat baso ng pinaglagaan ng gulay ay tila simple, ngunit ito ay isang mahalagang gamot para sa malinaw na mata, malusog na utak, at matatag na puso, ganap na natural at walang gastos. Pagkakamali. Paggisa ng gulay sa masyadong mataas na apoy o paggamit ng lumang mantika. Hindi sinasadyang sumisira sa sustansya sa mata, nakakapinsala sa puso at memorya. Kapag nagbibigay payo sa mga matatanda, madalas akong nakakatagpo ng mga nakasanayan na akala mo ay inosente, tulad ng paggisa ng gulay sa mataas na apoy o muling paggamit ng lumang mantika. Maraming matatanda ang nag-iisip na ang mataas na apoy ay nagpapanatili ng gulay na berde at malutong at ang paggamit ng lumang mantika ay nakakatipid. Ngunit sa katunayan, ang paraan ng pagluluto na ito ay tahimik na kumukuha ng pinakamahalagang sustansya sa pagkain. Una, kapag ang mantika ay pinainit sa mataas na temperatura, lalo na sa malakas na apoy, ang mga vitamin na sensitibo sa init tulad ng A, E, K ay mabilis na masisira. Ito ang mga pangunahing sustansya na nakakatulong sa pagpapalusog ng retina, pagprotekta sa mata mula sa katarata, at pagbabawas ng macular degeneration. Maraming matatanda ang kumakain ng sapat na gulay araw-araw, ngunit mayroon pa ring tuyong mata, malabong mata, at humihinang memorya. Ang sanhi ay hindi sa uri ng gulay, kundi sa paraan ng paghahanda. Pangalawa, ang mantika na pinaglutuan na ay nagbabago ng katangian na lumilikha ng mga sangkap tulad ng acrolein, hydroperoxide, at aldehydes na binabalaan ng medisina na maaring magdulot ng pamamaga ng daluyan ng dugo, magpapabilis ng pagtanda ng retina, at magpapataas ng panganib ng stroke. Ang mga nakakalason na sangkap na ito ay walang kulay, walang amoy, ngunit unti-unting pumapasok sa bawat pagkain na nakakaapekto sa puso at utak. Pagkakamali 3. Pagkain ng gulay na iniwan ng magdamag at paulit-ulit na ininit. Panganib ng pagdami ng lason, nagdudulot ng paglabo ng mata, paghina ng atay, at pinsala sa puso. Isang pagkakamali na madalas gawin ng maraming matatanda, lalo na ang mga nakatira mag-isa, ay ang pagtatabi ng gulay na inihanda mula sa nakaraang pagkain sa refrigerator at pagkatapos ay initin muli kinabukasan. Tila ito ay maginhawa at nakakatipid, ngunit ito ay isang nakasanayan na tahimik na nakakapinsala sa mata, atay,
at puso araw-araw. Una, ang mga berdeng dahon tulad ng kangkong, pechay, talbos ng kamote o upo ay naglalaman ng nitrate, isang sangkap na malusog kapag sariwa. Ngunit pagkatapos maluto at iwanan ng magdamag, ang nitrate ay nagiging nitrite, isang tambalang maaaring makapinsala sa mga optic nerve cells, atay at daluyan ng dugo kung maipon ng marami. Ang mga matatanda na kumakain ng gulay na paulit-ulit na ininit ay madaling makaranas ng paglabo ng mata, pagkahilo, paghina ng memorya at hirap sa pagtulog nang hindi nalalaman ang dahilan. Pangalawa, ang gulay na iniwan ng matagal at paulit-ulit na ininit ay nagiging sanhi rin ng pagkasira ng vitamin C, antioxidants at folate sa gulay na nawawala ang epekto nitong magprotekta sa retina at labanan ang pagtanda ng atay at puso. Sa halip, ang mga nakakapinsalang oxidizing agents ay tumataas na nagdudulot ng pagkapagod ng katawan, mahinang gana, madaling digestive disorders at hirap sa pagtulog. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, nais kong imbitahan kayong mag-iwan ng numero 9 sa comment section. Ito ang paraan para malaman kung nakakuha kayo ng mahalagang kaalaman at nakita ninyong kapaki-pakinabang ito. Pagkakamali. 4. Paggamit ng gasgas na non-stick pan o lumang kaldero para magluto ng gulay, panganib ng tahimik na pagdami ng metal na nakakapinsala sa mata at nervous system. Isang pagkakamali na madalas na minamaliit ngunit malaki ang epekto sa kalusugan ng mga matatanda ay ang patuloy na paggamit ng gasgas na non-stick pan o lumang kaldero para magluto ng gulay. Sa paningin, mukhang magagamit pa ang lahat, ngunit ang hindi nakikita ng mata ang siyang pinakamapanganib. Una, kapag ang lumang kaldero ay nagbago na ang kulay, sa bawat pagluto sa mataas na init ay lumilikha ito ng aluminum ions, isang mabigat na metal na maaaring sumipsip sa gulay. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kapag naipon sa mahabang panahon, direktang nakakaapekto ang aluminum sa central nervous system na nagdudulot ng paghina ng memorya, mahinang konsentrasyon, pagkapagod at pinsala sa optic nerve na nagdudulot ng pagod ng mata, malabong paningin, at pagluha. Pangalawa, kung ang non-stick pan ay gasgas, sa ilalim ng epekto ng init ay naglalabas ito ng mga sangkap tulad ng PFOA, isang tambalang nauugnay sa endocrine disorders, nakakaapekto sa puso, at nagdudulot ng pangmatagalang pinsala sa mata at atay. Sa mga matatanda, humihina ang kakayahan ng katawan na mag-alis ng lason sa paglipas ng edad. Ang mga lason na ito ay tahimik na naiipon at nagdudulot ng matagalang problema sa kalusugan na hindi madaling mapansin. Kaya, mangyaring suriin ang inyong mga gamit sa kusina. Kung nakikita ninyo na gasgas na ang non-stick pan o nagbago na ang kulay ng lumang kaldero, palitan ito ng stainless steel, ceramic pot o cast iron pan na ligtas gamitin. Konklusyon, minamahal kong mga kababayan, ang mga mata ang siyang gabay na liwanag sa buhay. Kapag humina ang liwanag na iyon, ang kaligayahan, ang koneksyon sa mga anak at apo at ang kalayaan sa pang-araw-araw na gawain ay unti-unting lumalabo. Kaya huwag hintayin na lumabo ang mata at humina ang memorya bago maghanap ng pagbabago. Sa pamamagitan lamang ng pag-adjust sa pagpili at paraan ng pagkain ng gulay, binibigyan ninyo ang inyong sarili ng pagkakataong mapanatili ang liwanag na iyon sa mahabang panahon. Pangwakas na, mensahe at pasasalamat. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang mga pagbabahagi ngayon, mangyaring huwag kalimutang i-like ang video at ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay at kaibigan upang ang liwanag sa mata ay hindi lamang mapanatili para sa inyong sarili kundi maibahagi rin sa marami. At kung nais ninyong patuloy akong samahan sa paglalakbay na ito ng pangangalaga sa kalusugan sa pagtanda sa isang siyentipiko at madaling maunawaan na paraan, mangyaring mag-subscribe sa aking channel upang mapanood ang mga susunod na mahahalagang paksa. Maraming salamat sa inyong buong pusong pagsubaybay. Magkita-kita tayo sa susunod na video.